Alright, Filipino reaction. Okay, reaction video tayo mga kaibigan. Dito siya nagte-trending ngayon. Mayor Alice Guo. Sino nga ba siya? Okay. Nagparehistro bilang bagong botante noong 2021. Ito na ang nagte-trending ngayon. Sa gitna ng mga kwestiyon sa pagkatao ni Bamban Mayor Alice Guo dahil sa mga hindi masagot na tanong sa Senado, nagtanong-tanong ang GMA Integrated News sa mismong bayan niya. Sa records ng COMELEC noon, lumabas na naging rehistradong botante siya noon lang 2021. Pero may mga taga roon na nakasalamuha umano siya nung bata pa. Ganon. Ibig sabihin, itong si Go ay nagpa-register ng matanda na, magulang na. Bago lang, 2021 lang ito eh. Oh. Bagong botante. Oh. Okay. Ulitin natin ha? Ulitin natin. Kwestiyon sa pagkatao ni Bamban Mayor Alice Guo dahil sa mga hindi masagot na tanong sa Senado. Nagtanong-tanong ang GMA Integrated News sa mismong bayan niya. Sa records ng COMELEC noon, lumabas na naging rehistradong botante siya noon lang 2021. Pero may mga taga roon na nakasalamuha umano siya nung bata pa. Nakatutok si Ian Cruz. May waga itong mga kaibigan, itong pagkatao ni Alice Guo nito. Talaga, ito for real ito ha, real news ito mga kaibigan ha. Nagparehistro bilang bagong botante si Mayor Alice Guo nang magpatala sila sa COMELEC office sa Bamban Tarlac noong April 2021. May 30 anyos na noon ang alkalde pero hindi na rin nila tinanong kung bakit ngayon lang siya nagparehistrong botante. Nag-register siya as new voter. Hindi po siya Ibig sabihin, 30 years old na siya, nagpa-register siya ng new voters. Ay, ilang taon siyang hindi bumoto niyan pag halimbawa ay nasa Pilipinas siya. Ha? Ay naku, talagang kaduda-duda ito mga kaibigan kasi 30 years old na siya. Mukhang galing sa China nga talaga yata ito ah. Hindi siya transfer. Pero hindi niyo po ba natanong na bakit ngayon pala nagparehistro? Hindi na namin tinanong yan. Bakit hindi mo tinanong? Kompleto raw sa hinihingi requirements si Guo. Kaya tagumpay siyang naging botante ng Bamban may isang taon bago ang eleksyon 2022. Passport at saka proof of billing. So pasok na po yun. Pasok yun, oo. Kasi may mga pwede silang i-present na documents para patunayan na taga rito sila. Pero isa lang ang kukunin namin doon. Pero siya dalawa ang pinresent niya. Yun ang passport at proof of billing. Nang mag-file ng kanyang certificate of candidacy si Guo, wala rin naman daw naghain ng diskwalifikasyon sa kanyang pagtakbo bilang mayor ng Bamban, katunggali ang 6 na iba pang kandidato. At Anim ang kalaban ni Go. 6 ang kalaban ni Go. Talo lahat. Ay ibang klase ito mga kaibigan. Ha? Ibig sabihin yung dating mayor dyan, tinalo niya. Ha? Ay pag sa eleksyon, pag hindi ka kilala, hindi ka mananalo. Kaya lang, siguro nito, sa tingin ko, gumamit ito ng kapirahan. Kasi nga, ang kalakaran ng eleksyon talaga ngayon, pira-pira na. Pag wala kang pira, ay posibleng talo ka. Sa tingin ko, gumamit ito ng pira eh. Kasi kung hindi mo kilala ito, bakit mo nang butuhin ito? Kung may pira, possible, manalo ito. Ganun talaga mga kaibigan ng eleksyon ngayon. Sa totoo lang, yung sa mga probinsya, ang pinakamababa dyan, bawat isang botante 1,000. Okay? 1,000, 1,500, 2,000. Okay? Ang bigayan. Alam yan ng mga politiko. Kung ikaw hindi politiko na ganyan, ay hindi mo alam yan. Siguro bulag ka sa katotohanan. Pero ang katotohanan talaga mga kaibigan, pagdating ng eleksyon, 1,000, 1,500 hanggang 2,000 ang bigayan. Alam na. Ulitin natin ha. man, katunggali ang 6 na iba pang kandidato. 6 talo, tinalo lahat. 6 na kandidato, tinalo lahat niya. Wow! Wow na wow! Talagang namuhunan dito mga kaibigan. Namuhunan dito mga may puhunan. Tihan ang lamang na boto ni Guo sa sumunod sa kanyang kandidato. Wala naman daw naghain ng protesta. More or less 500. Pero dyan din, wala namang Mga naupira din yung mga kalaban. Ganon. ganong ka-close yung Galing laban. tumali, Walang nag-protest. Walang nag-file ng protest. Sa Ay, talaga naman. Yung ibang tao, ako kilala doon sa aming bayan eh. Gusto ko maging mayor eh, talo eh. Yan ang pakiramdam ko, talo.
Okay? Matindi talaga itong si Gunito. Ibang klase. Okay? Pinado kasama sa itinatawag si Mayor Guo sa investigasyon sa nireid na Pogo Hub sa Bamban. Doon inusisa ni Senadora Risa Ontiveros si Guo kung talagang nga bang isa siyang Pilipino, lalo't 17 years old na siya nang ipalate register ang kanyang birth certificate. Naku, 17 years old. Natutulog yung kanyang mga parents. Yung mayaman tao, kung ganyan. Baka nga ito ay tanim ng China. Training ng maigi. Training ng todo, magtagalog. Ganun yun eh. Ganun ang step by step ng mga Chinese eh. Oh, matyaga yung mga yan. Nag-sacrifice ng mahabang panahon. Para matuto. Pag natuto ng magtagalog, yan na. Diyan ka na isasabak. O politika na. Nako. Wala raw official record ayon sa Senadora na magpapatunay na mulat sa pool, Pilipino si Guo. Nako. Si Mayor Alice ba at ang mga tulad niya may mga mahiwagang nakaraan Nako. ay mga asset na pinapasok ng China sa ating gobyerno para magkaroon sila ng mabigat na impluensya sa politika sa Pilipinas? Naku, ay possible ito. Medyo may tama dito si Senadora Risa. Medyo may point, mga kaibigan. Ha? Kasi nga, 17 years old. At saka 30 years old, nung nagpa-register lang ng boto dito sa Bamban ito. Grabe ito, mga kaibigan. Grabe ito. Spy ito, spy. Ayon sa Commission on Elections, may pananagutan si Mayor Guo sakaling mapatunayang hindi nga siya Pilipino. Kung mapapatunayan na hindi naman pala talaga siya Filipino citizen, Ano? ay siya po ay pwedeng maging liable o makasuhan ng perjury. Pero pag kinasuhan nyo yan, sa tingin ko, hindi rin yan kulong. Kasi dahil pira yan eh. Alam na, pira-pira lang, ang labanan. For real, real na real. Barangay Virgen de los Remedios, nakilala naman namin ang 54 anyos na si Rod. Ito, mga kababayan, siguro niya ito. Pero, hindi mo malaman kung ito si Manong ay scripted o hindi kasi baka ito ay lumapit lang sa reporter. Okay? Or kaya ito ay nagkusang loob sa reporter na imbestigahan mo ko, ganun. May mga ganyan. Nakilala ko ito, ganyan-ganyan. Okay? Titingnan natin kung tunay ito siya sabit niya. Ronald Mejia, mga 7 o 8 taong gulang daw, nang una niyang makita ang may batang si Guo na kalaro ng kanyang mga pamangkin. Magkatabi Ngayon, tatanungin mo dapat yung mga pamangkin na yan. Kung tunay yan, at wala raw bakod pa noon ang farm nila at mga magulang ni Alice. Pagka po biyernes ng hapon, napapansin na po namin dyan Sabado at Linggo. Tumira rin Ay, naku, ay medyo malayo ang nito, ang sagot. Oh, kasi nga, tingnan nyo kung ito ay kakilala talaga niya ni Go, medyo, ito Dapat ang sagot mo, pag ganyan, tinatanong ka, kilala mo ba itong bata na ito? Itong tao nito? Medyo sagot niya, medyo palaisipan. Sabado at Linggo. tumira rin daw sa maliit na bahay. Ulit natin. Pagka po biyernes ng hapon, napapansin na po namin dyan Sabado at Linggo. Tumira rin daw sa maliit na bahay sa farm nila Mang Ronald ang labandera at isa sa mga tsuper ng pamilya Guo, kaya nagpupunta raw doon ang batang Guo. Madalas pinupunta niya dito yung labandera niya, yung asawa naman ng labandera niya, yung driver nila ng loader. Tapos po papasok dito sa bakuran namin. 2 beses pinunta Duda ako dito sa sagot ni Manong na ito. Okay? Kasi nga, pag ordinaryong tao ka mga kaibigan, pag in-interview ka, kilala mo ba ito siguro nito? Siyempre, sagot mo dito kilala ko yung bata na yan, lagi yan dyan. Nung araw, lagi, kilala ng mga pamangkin ko yan. Pag Sabado Linggo, laro yan dyan. Nakausap ko na nga yan Yung bata na yan, mabait yan, napakabait. Kaya lang ngayon, mayor na, ay sana nga ay ganyan. Dapat ganun ang mga interview medyo parang para palaisipan, nakikita ko yung bata na yan, kalaro ng mga ko, parang parang malayo sa Bahala na kayo, mag-psycho, nasa psycho ko kasi yung mga mga interview ng mga kung nagsisinungaling hindi. Sa tingin ko 50-50. Okay, continue lang. ng Gym Integrated Baka ito ay army nga, mga kaibigan. Army, tama nga yung iba. Spy. News sa kanyang tanggapan sa munisipyo si Mayor Guo,
ngunit hindi namin siya naabutan doon. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Kasi nga talaga namang palaisipan nito sa kaisip ko sa mga kaibigan. Kasi yung ibang mga kababayan dito hindi nila talaga kilala ito si Gunito. Pero yung mga ini-interview na iba, ay kilala ko yan, nakikita ko yan na nakikita ko yan, walang ganun yung ay kilala ko yung bata na yan. Oh, nung araw nga nag-aaral yan dito, tumbling-tumbling, kilala ko yung si Guna yan. Wala yung parang ang pagkakilala nila parang hulang ay kilala ko yung bata yan, nakikita ko lang yan. Parang ganun, nakikita, ganyan ang Hindi talaga tunay na, ay, kaklase yan ng anak ko, kaya kilala na anak ko kalaro, lagi kong katawag yan, ganun. Walang parang ganung istorya na mga nakikita kayo, bumili at lagi yan, dito, taga dito yan mismo, for real na real, walang ganun Talagang, medyo parang hukos-pokos yung in-interview ng ng mga tao na kilala nila si Go. Siguro, baka ngayon nagtatrabaho sila kay Go. Okay? Or talaga namang itong si Go nito ay palaisipan. Kasi nga yung mga social media, kahit sinerch ko na yung sa social media niya, lumabas siya, bago-bago lang mainit-init lang Okay? Translate ko na sa English, sa Chinese yung kanyang pangalan, tapos sinerch ko sa internet. Talagang wala siya wala. Ang lumalabas doon mga celebrity, kasi nga Chinese magkakamukha Sinerch ko, magkakamukha sila. Hindi ko na alam kung sila tunay or Okay? Pero wala talaga siyang record mga kaibigan. Wala. Kasi nga, kahit nag-aral ka sa bahay, mula grade 1 hanggang college yan mga kaibigan, mag-aaral ka sa bahay, posible yun. Sa tingin ko, sa China ito nag-aaral, kaya lang nag-aaral ng todo ng Tagalog ito. Bago pinag-aralan ng mga bagay-bagay at mga pangyayari dito sa Pilipinas na ito i-apply sa'yo, maging mayor ka, balang araw. At ito, tatayo natin ang Pogo at itong Pogo ay susuportahan mo ng ganyan, ganito. Alam na, tanim nga ito. Okay? Bahala kayo. Yan ang pananaw ko or tingin ko. Kung ano masasabi nyo, ay bahala na kayo. Subscribe and comment. Yung sa akin lang ay opinion ko lang at reaction lang dito sa sino nga ba si Alice Go? Baka ito ay army? Police? Yes, sir. Yes, commander. Saing ka na. Ayun lang. Okay, subscribe. Thank you. Bye-bye.